Hey, how's it going? Hey, Rocky. I'm doing great. How about you? I'm awesome. 10 AI-powered tools na maaaring gamitin sa negosyo. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang Artificial Intelligence o AI ay hindi na lamang ginagamit ng mga estudyante para sa kanilang pag-aaral, kundi ginagamit na din ito sa iba't ibang negosyo. Malaki ang naitutulong nito upang mapadali at maging efficient ang mga gawain ng mga empleyado. Dahil dito ay napaglalaanan nila ng oras ang iba pang mahahalagang gawain. At sa video ngang ito ay pag-uusapan natin ang 10 AI-powered tools na ginagamit ng mga kumpanya. Kaya naman simulan na natin. Number 1, ChatGPT. Ang ChatGPT ay isang uri ng artificial intelligence na ginawa ng OpenAI. Ito ay ginawa upang makipag-usap sa mga tao gamit ang natural na wika, katulad ng kung paano tayo makipag-usap sa isa't isa. Ang ChatGPT ay gumagamit ng technology na tinatawag na GPT o Generative Pre-trained Transformer. Ibig sabihin, ito ay tinuruan ng napakaraming impormasyon mula sa iba't ibang sources, tulad ng mga libro, websites at articles para makabuo ng mga sagot at makipag-usap ng parang tao. Ang ChatGPT ay ginagamit ng mga tao para sa iba't ibang layunin. Maaari itong sumagot sa mga simpleng tanong, magpaliwanag ng mga bagay, at makatulong sa mga gawain tulad ng pagsusulat ng mga articles, reports, o kahit mga creative tasks tulad ng pagbuo ng kwento. May kakayahan itong magpaliwanag ng mga mahihirap na konsepto sa mas madaling paraan, kung kaya't nagiging kapaki-pakinabang ito sa mga mag-aaral, professionals, at iba pang gumagamit nito. Kaugnay pa nito, isa sa mga natatanging katangian ng ChatGPT ay ang kakayahan nitong tandaan ang flow ng usapan. Halimbawa, kung nagtatanong ka ng sunod-sunod, ay naiintindihan nito ang koneksyon ng mga tanong mo. At kaya nitong magbigay ng sagot na nakaayon sa kabuuan ng pag-uusap. Dahil dito, ay nagagamit ito ng maraming tao sa mas komplikadong usapan o mga gawain tulad ng paggawa ng report o pagsusuri ng impormasyon. Maliban sa mga gawain tulad ng pagsagot sa mga tanong at pagpapaliwanag, ang ChatGPT ay may kakayahan ding gumawa ng mga malikhaing bagay. Halimbawa, kaya nitong gumawa ng mga kwento, tula at maging ng mga kanta. Maaari rin itong makatulong sa mga taong nag-aaral ng coding o programming dahil kaya nitong magbigay ng mga suggestion at solusyon sa mga simpleng problema sa code. Pero kahit English ang pangunahing wika na ginagamit ng ChatGPT, ay may kakayahan pa rin itong makipag-usap sa iba't ibang wika kasama na ang Filipino. Dahil dito ay maraming tao sa buong mundo ang maaaring gumamit nito, anuman ang kanilang wika. Ito ay nakakatulong para mas marami pang tao ang makinabang sa technology ng AI. Bagamat maraming nagagawa ang ChatGPT, ay hindi rin ito perpekto. Minsan, ang mga sagot na ibinibigay nito ay maaaring mali o hindi angkop sa sitwasyon, dahil ang mga sagot nito ay batay lamang sa mga impormasyon na natutunan mula sa iba't ibang sources, at hindi ito laging sigurado o tama. Number 2, Salesforce Einstein. Ang Salesforce Einstein ay isang AI platform na kasama sa Salesforce system na tumutulong sa mga negosyo upang gawing mas madali at mas epektibo ang kanilang mga gawain tulad ng sales, marketing at customer service. Gumagamit ito ng technology tulad ng machine learning at artificial intelligence para magbigay ng mga recommendations at automatic na gawin ang ilang proseso. Isa sa mga pangunahing gamit ng Salesforce Einstein ay ang predictive analytics. Sa tulong nito ay sinusuri ang mga dating datos ng negosyo para hulaan ang mga posibleng mangyari sa hinaharap. Halimbawa, nalalaman nito kung sino ang mga customer na malapit nang bumili muli o kung sino ang may posibilidad na mag-renew ng kontrata. Sa ganitong paraan ay natutulungan ang mga sales team na mag-focus sa tamang mga customer, kung kaya't mas lumalaki ang chance na magtagumpay sa mga deal. Samantala, sa aspeto naman ng customer service, ay mayroong Einstein bots na mga AI-powered chatbots na kayang sagutin ang mga karaniwang tanong ng mga customer. Halimbawa, pwede nitong i-update ang mga customer tungkol sa status ng kanilang order o tumulong sa paglutas ng mga simpleng problema. Sa tulong ng mga bot na ito ay mas mabilis ang serbisyo at mas nababawasan ang trabaho ng mga tao, kung kaya't mas naasikaso nila ang mas mahahalagang gawain. Bukod dito, ang Einstein Vision naman ay nagbibigay ng kakayahan sa mga negosyo na gumamit ng larawan para makilala ang mga produkto o item. Halimbawa, pwede itong gamitin sa isang online store upang mas madaling makita ng customer
ang hinahanap niyang produkto. Sa tulong ng technology nito ay nagiging mas mabilis at tumpak ang pagkilala sa mga images, kung kaya't mas mabilis ang pagbibigay ng solusyon o produkto sa mga kliyente. Dagdag pa rito, sa marketing naman ay mayroong Einstein for Marketing Cloud na tumutulong sa mga negosyo na ipadala ang tamang mensahe sa tamang customer sa tamang oras. Gamit ang AI ay malalaman ng mga marketer kung kailan at anong uri ng mensahe ang mas epektibong ipadala para mapataas ang engagement ng mga customer at kita ng negosyo. Number 3, HubSpot AI. Ang HubSpot AI ay isang tool na gumagamit ng artificial intelligence o AI para tulungan ang mga negosyo sa kanilang marketing, sales at customer service. Sa tulong ng AI ay nagiging mas mabilis, efficient at personal ang bawat proseso. Gamit ang technology na ito ay mas nagiging madali para sa mga kumpanya na makipag-ugnayan sa kanilang mga customer, mapalakas ang kanilang kita at mapabuti ang kanilang serbisyo. Ang HubSpot AI ay may mga tool para sa marketing na tumutulong sa mga negosyo na gawing mas epektibo ang kanilang mga kampanya. Isa sa mga pangunahing tampok nito ay ang predictive lead scoring. Sa pamamagitan nito ay natutukoy kung alin sa mga leads ang may mataas na posibilidad na maging customer. Sa ganitong paraan ay mas napagtutuunan ng pansin ang mga potential customer at mas nagiging efficient ang paggamit ng oras at resources ng negosyo. Bukod dito, ang HubSpot AI ay may kakayahan ding mag-automate ng email at content creation. Sa tulong ng Natural Language Processing o NLP ay nakakapagpadala ito ng mga personalized email batay sa interes ng bawat customer. Dagdag pa rito ay gumagamit din ito ng A/B testing para malaman kung alin sa mga marketing strategies ang pinakamatagumpay. Ang mga ganitong tool ay nakakatulong upang makagawa ng mas epektibong kampanya na nagre-resulta sa mas mataas na sales o kita. Samantala, sa larangan naman ng sales ay malaking tulong ang HubSpot AI upang gawing mas simple at efficient ang proseso. Gamit ang machine learning ay natutulungan nito ang mga salesperson na maunawaan ang mga prospect at makabuo ng tamang strategies. Ang isang mahalagang feature dito ay ang sales forecasting, kung saan natutukoy kung kailan malamang na magsasara ang isang deal. Malaking tulong din ang automation ng HubSpot AI sa mga paulit-ulit na gawain tulad ng pag-follow up sa mga leads at pag-schedule ng meetings. Sa pamamagitan ng AI chatbots, ay mabilis na nasasagot ang mga tanong ng mga customer kahit wala ang mga sales team. Sa ganitong paraan ay mas tumataas ang productivity ng mga salesperson dahil nabibigyan sila ng mas maraming oras para sa mga importanteng gawain. Number 4, Grammarly. Ang Grammarly ay isang tool na gumagamit ng artificial intelligence upang tulungan ang mga negosyo sa kanilang pagsusulat at pakikipagkomunikasyon. Mahalaga sa mga kumpanya na malinaw, maayos at professional ang bawat mensahe, kung kaya't malaking tulong ang Grammarly para matiyak na walang mali sa mga email, report at dokumento. Isa sa mga pangunahing kakayahan ng Grammarly ay ang pag-check ng grammar at spelling. Hindi lang nito sino-correct ang mga karaniwang pagkakamali tulad ng maling baybay o grammar. Sinusuri din nito ang mas malalim na bahagi ng pangungusap tulad ng tamang pagkakasunod-sunod ng mga ideya. Kung magulo ang pagkakasulat ay magbibigay ito ng suggestions para mas mapaganda ang flow ng mensahe. Sa ganitong paraan ay nasisiguro ng mga negosyo na tama ang bawat impormasyong ipinapadala nila. Bukod sa grammar ay nagbibigay din ang Grammarly ng mga payo sa style ng pagsusulat. Halimbawa, kung ang isang kumpanya ay gustong panatilihin ang formal na tono o mas casual na tono sa kanilang mga mensahe, ay makakatulong ang Grammarly upang manatiling consistent ang mga empleyado sa kanilang style. Nagiging maganda ito para sa image ng kumpanya at mas madaling maintindihan ng mga kliyente ang kanilang mga mensahe. Karagdagan pa, isa pa sa mga mahalagang tampok ng Grammarly ay ang plagiarism checker. Sinisiguro nito na original ang bawat dokumento at hindi kinopya mula sa iba. Mahalaga ito lalo na sa mga negosyo na kailangang maglabas ng mga sulating para sa publication o ipapasa sa mga kliyente upang maiwasan ang mga issue sa copyright. Ang Grammarly ay mayroon ding team collaboration features. Sa tulong nito ay mas madaling makapagtrabaho ng sabay-sabay ang mga miyembro ng isang team sa paggawa ng mga dokumento. Pwedeng magbahagi ng mga dokumento at magbigay ng feedback ng direkta sa platform, kung kaya't mas mabilis ang proseso ng paggawa at pag-edit.
At panghuli, ang Grammarly ay may mga security feature na nagbibigay ng proteksyon sa mga dokumento ng negosyo. Sinisiguro nitong ligtas ang mga dokumento laban sa mga online threats tulad ng hacking. Number 5. Google Analytics Intelligence. Ang Google Analytics Intelligence ay isang tool na gumagamit ng artificial intelligence para tulungan ang mga negosyo na mas madaling maintindihan ang kanilang online data. Kasama ito sa Google Analytics at dinisenyo para gawing simple ang pagsusuri ng datos, lalo na para sa mga hindi familiar sa technical aspect. Sa tulong ng AI ay mabilis na makakakuha ng mga mahalagang impormasyon ang mga negosyo mula sa kanilang datos na makakatulong sa paggawa ng tamang desisyon para sa kanilang negosyo. Isa sa mga pinakamahalagang tampok ng Google Analytics Intelligence ay ang Automated Insights. Ibig sabihin ay sinusuri ng tool ang datos ng website at automatic na ipinapakita ang mga pagbabago o mga mahalagang trend. Halimbawa, kapag biglang tumaas o bumaba ang bilang ng mga bisita sa website ay ipapaalam agad ito ng tool. Dahil dito ay mas mabilis na makakapag-adjust ang mga negosyo at makakapagplano kung paano nila aayusin o pagagandahin ang kanilang website o kampanya. Maliban dito, ang Google Analytics Intelligence ay mayroon ding kakayahan na sumagot ng mga tanong gamit ang natural na wika na tinatawag na Natural Language Processing o NLP. Halimbawa, maaari mong itanong, ilan ang mga bisita ko noong nakaraang linggo? At mabilis kang makakakuha ng sagot mula sa iyong datos. Sa ganitong paraan ay hindi na kailangan ng mga negosyo na mano-manong mag-analyze ng data dahil agad silang makakakuha ng tamang impormasyon. Dagdag pa rito, isa pang mahalagang tampok ng Google Analytics Intelligence ay ang Predictive Analytics, kung saan natutulungan ng tool ang mga negosyo na makita ang mga posibleng mangyari sa hinaharap base sa kasalukuyang datos. Halimbawa, maaring ipakita nito kung ano ang magiging resulta ng conversion rate ng isang website sa mga susunod na linggo o buwan. Ang ganitong uri ng impormasyon ay makakatulong sa mga negosyo na mas maghanda at makapagplano ng mas epektibong mga hakbang. Number 6. Zoho-Zia. Ang Zoho-Zia ay isang AI assistant na ginawa ng Zoho Corporation na isang kumpanya na gumagawa ng software para sa mga negosyo. Ang pangunahing layunin ni Zia ay tulungan ang mga negosyo sa iba't ibang gawain tulad ng pagsusuri ng data, pagpapabilis ng mga proseso, at pagbibigay ng mas magandang experiences sa mga customer. Dahil bahagi si Zia ng Zoho system, ay tumutulong siya sa iba't ibang aspeto ng negosyo gamit ang makabagong technology. Paano nga ba gumagana si Zoho-Zia? Si Zoho-Zia ay parang isang virtual assistant na maaari mong kausapin o tanungin sa loob ng mga Zoho apps. Halimbawa, sa Zoho CRM o Customer Relationship Management ay ginagamit si Zia para tumulong sa mga sales team sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga data ng customer. Gamit ang Predictive Analytics ay nakikita ni Zia kung sino ang mga pinakamahalagang customer at binibigyan niya ng recommendations ang sales team kung saan dapat mag-focus. Samantala, ang isa pang magandang katangian ni Zia ay ang kanyang kakayahang umintindi ng mga tanong na isinulat o sinabi sa normal na wika ng tao. Gamit ang Natural Language Processing o NLP, ay pwede kang magtanong kay Zia gamit ang simpleng salita at magbibigay siya ng mga sagot base sa mga impormasyon sa Zoho apps. Ibig sabihin ay hindi mo kailangan ng technical na kaalaman para makakuha ng sagot. Bukod sa pagsagot ng mga tanong, ay kaya rin ni Zoho-Zia ang mag-automate ng mga gawain. Halimbawa, sa Zoho Desk ay natututo siya mula sa mga previous data at nagmumungkahi ng mga sagot sa mga common questions ng mga customer. Dahil dito, ay bumibilis ang customer support at mas napapadali ang trabaho ng mga agent. Maliban pa rito, ay mayroon ding chatbot functionality si Zia. Kaya niyang sagutin ang mga customer sa pamamagitan ng chat at tumulong sa pag-solve ng kanilang mga problema. Kung masyadong komplikado ang tanong, ay pwede niyang i-refer ito sa mga live agents para sa karagdagang tulong. Sa accounting naman, ay tumutulong si Zoho-Zia sa pag-predict ng cash flow ng kumpanya at pagtukoy ng mga possible issues sa financial reports. Dahil dito, ay mas napapabilis ang proseso at natutugunan kaagad ang mga problema sa accounting at finance. Number 7. Lumen 5. Ang Lumen 5 ay isang online platform na tumutulong sa mga tao na gumawa ng video mula sa text o articles ng mabilis at madali.
Ito ay ginagamit ng mga hindi eksperto sa video editing, lalo na sa mga gustong gumawa ng content para sa social media o iba pang digital platforms. Ang layunin ng Lumen 5 ay gawing simple at mabilis ang paggawa ng mga video para sa lahat. Samantala, napakadali ng proseso ng paggamit ng Lumen 5. Una, ay ilalagay mo ang link ng isang article o isusulat mo ang iyong text. Pagkatapos ay automatic na gagawan ito ng video ng Lumen 5. Gumagamit ito ng AI o Artificial Intelligence para piliin ang tamang mga images, video clips at music na babagay sa iyong content. Makikita rin sa video ang mga mahahalagang bahagi ng iyong teksto na may text overlay. At kapag natapos na ang automatic na pagbuo ng video, ay maaari mo itong i-edit ayon sa gusto mo. Pwede kang magdagdag o magpalit ng mga larawan, video clips at music mula sa malaking library ng Lumen 5. Mayroon ding mga templates na pwede mong gamitin para gawing mas angkop ang design ng video sa iyong style o branding. Gayun din, isa sa mga pinakamalaking benepisyo ng Lumen 5 ay ang pagiging napakadaling gamitin. Hindi mo kailangan ng malalim na kaalaman sa video editing. Dahil automatic nitong binubuo ang video mula sa iyong teksto, kaya nakakatipid ka sa oras at hindi ka na mahihirapan pa. Mayroon ding malawak na library ang Lumen 5 na may maraming free stock photos, video clips, at music na pwede mong gamitin sa paggawa ng video. Kasama na rin dito ang mga ready-made na templates na magpapabilis ng proseso ng paggawa ng video. Ang mga video na ginawa sa Lumen 5 ay pwede mong i-export sa iba't ibang sukat gaya ng square, vertical, o landscape. Dahil dito, ay madali mong maibabagay ang mga video sa iba't ibang social media platforms tulad ng Facebook, Instagram, at YouTube. Sigurado rin na maganda ang quality ng mga video kahit sa mobile devices. Dagdag pa rito, ang Lumen 5 ay isang cost-effective na tool, lalo na para sa mga hindi kayang bumili ng mamahaling video editing software o mag-hire ng professional video editor. May free version din ito na maaari mong gamitin, ngunit kung gusto mo ng mas advanced na features, ay mayroon ding mga subscription plans na affordable. Number 8. Zoom AI Assistant. Ang Zoom AI Assistant ay isang simpleng tool na kasama sa Zoom upang gawing mas madali at efficient ang mga online meeting, chat at webinars. Layunin nito na tulungan ang mga users na makatipid ng oras at mas mag-focus sa mahahalagang bagay sa pamamagitan ng paggamit ng Artificial Intelligence. Samantala, isa sa mga pangunahing kakayahan ng Zoom AI Assistant ay ang pagsasalin ng mga wika ng real-time. Kung may mga taong nagsasalita ng iba't ibang wika sa isang meeting, ay automatic na isasalin ng AI Assistant ang mga sinasabi para mas maintindihan ng lahat ang pag-uusap. Mayroon din itong kakayahang gumawa ng transcriptions ng buong meeting. Ibig sabihin, ay hindi mo na kailangang manu-manong mag-record ng notes dahil nakatala na ang lahat ng pinag-usapan at pwede mo itong balikan anumang oras. Kaugnay pa nito, ang isa pang kapakipakinabang na feature ng Zoom AI Assistant ay ang pagbibigay ng mga suggestions habang nagaganap ang meeting. Halimbawa, kung may tanong na naitanong, ay maaaring magbigay ng sagot o magmungkahi ng mga article o impormasyon na may kaugnayan sa tanong. Dahil dito, ay mas mabilis na natutugunan ang mga issue o tanong sa loob ng meeting. Bukod dito, may kakayahan din ang Zoom AI Assistant na gawin ang ilang gawain ng automatic. Halimbawa, maaari nitong ayusin ang schedule para sa susunod na meeting, magpadala ng meeting agenda, o mag-assign ng mga task sa mga members ng team. Ang ganitong automation ay malaking tulong para mabawasan ang mga gawain ng mga tao at mas magawa nila ang mas mahahalagang trabaho. Sa katunayan, ang Zoom AI Assistant ay kapaki-pakinabang lalo na para sa mga kumpanya at organizations na madalas mag-meeting. Maaari itong i-connect sa iba pang tools tulad ng Google Calendar at Microsoft Outlook, kaya mas madali at tuloy-tuloy ang pamamahala ng mga schedule at gawain ng hindi na kailangang lumipat pa sa ibang app. Pagdating naman sa security, ay tinitiyak ng Zoom na protektado ang lahat ng impormasyon ng mga gumagamit. Lahat ng mga transcription at data mula sa mga meeting ay naka-encrypt, kung kaya't hindi kailangang mag-alala sa seguridad ng mga sensitive information. Number 9. Trello Butler. Ang Trello Butler ay isang tool na tumutulong sa pag-automate ng mga gawain sa Trello. Ginagamit ang Trello para mag-organize ng mga proyekto gamit ang mga boards at cards. Sa pamamagitan ng Butler, ay hindi mo na kailangang gawin ang paulit-ulit na trabaho ng mano-mano. Ang mga simpleng gawain tulad ng paglipat ng mga card, pagdaragdag ng checklist, at pag-assign ng mga miyembro sa tasks
ay maaaring gawin ng automatic. Sa ganitong paraan ay mas napapabilis at napapadali ang trabaho. Kaugnay nito, isa sa mga gamit ng Trello Butler ay ang rule-based triggers. Pwede kang mag-set ng rules na magpapatrigger ng action. Halimbawa, kung ililipat mo ang isang card sa isang particular na listahan, ay automatic itong maa-assign sa tamang tao. Mayroon ding custom buttons para automatic na magsagawa ng action, tulad ng paglipat ng card o pagtapos ng isang task. Bukod pa rito, ang calendar commands ay ginagamit din para mag-set ng mga gawain na automatic na mangyayari sa takdang araw o oras. Halimbawa, bawat linggo ay pwedeng automatic na gumawa ng bagong card para sa mga regular na tasks. Ang due date commands naman ay tumutulong sa pamamahala ng mga deadlines. Maaari itong mag-remind sa iyo ng mga paparating na due dates o i-update ang status ng mga tasks base sa progress. Sa makatuwid, ang paggamit ng Trello Butler ay maraming benepisyo. Una, pinapadali nito ang trabaho sa pamamagitan ng pag-automate ng mga paulit-ulit na gawain. Hindi mo na kailangang gawin ang mga simpleng action ng mano-mano dahil automatic na gagawin ito ng Butler para sa iyo. Pangalawa, ay mas nagiging maayos at consistent ang proseso ng trabaho dahil pare-pareho ang mga aksyon na automatic na nagaganap. Sa ganitong paraan ay mas tuloy-tuloy at walang sablay ang workflow ng team. Gayon din naman, ang isa pang mahalagang benepisyo ng Trello Butler ay ang kakayahan nitong mag-adjust sa laki ng proyekto. Kung malaki at marami ang mga gawain, ay makakatulong ang automation para mas madali itong pamahalaan. Hindi mo na kailangang subaybayan ang bawat card dahil ang Butler na ang bahala rito at automatic na maa-update ang progress ng proyekto. Number 10, Sasvia. Ang Sasvia ay isang software na ginawa ng SAS Institute para tulungan ang mga negosyo na mas madaling mag-analyze ng malaking dami ng data. Gamit ito ay pwedeng gumawa ng mga pagsusuri at prediction mula sa data, pati na rin ang gumamit ng artificial intelligence at machine learning para sa mas matalinong pagdedesisyon. Dahil cloud-based ito, ay mabilis at kaya nitong magsuri ng data kahit gaano ito karami. Madaling gamitin ang Sasvia para sa mga data scientist, analyst, at kahit mga business professionals na gustong gumamit ng data para sa kanilang trabaho. Samantala, ang Sasvia ay dinisenyo para maging simple at accessible sa lahat ng gumagamit. Hindi mo kailangang maging expert sa programming para magamit ito dahil tumatanggap ito ng iba't ibang programming languages tulad ng Python, R at Java. Ibig sabihin ay maaaring gamitin ng mga tao ang programming language na komportable sila. May kakayahan din itong mag-integrate sa iba't ibang cloud platforms gaya ng Microsoft Azure, AWS at Google Cloud, kaya mas madali itong i-deploy sa maraming environment. Dagdag pa rito, ang isa pang magandang feature ng Sasvia ay ang kakayahan nitong mag-access at mag-process ng data mula sa iba't ibang systems. Hindi mahalaga kung saan nanggagaling ang data dahil kaya nitong suriin ang mga ito at magbigay ng mga resulta ng mabilis. Bukod dito, ay kaya rin nitong magsagawa ng real-time analytics na mahalaga para sa mga organizations na kailangang gumawa ng desisyon kaagad base sa data. Maliban pa rito, ang isa sa mga pinakaimportanteng aspeto ng Sasvia ay ang mataas na antas ng seguridad. May mga built-in security features ito na protektado ang data ng mga negosyo. Sinisiguro rin ito na sumusunod ang mga organizations sa mga laws and regulations tungkol sa data privacy, tulad ng General Data Protection Regulation at Health Insurance Portability and Accountability Act. May tools din ito na nagbibigay daan sa pagsubaybay kung paano ginagamit ang data na nakakatulong para manatiling ligtas at kontrolado ang access dito.